Ikaw ba ang makakagamot sa grandpa? Ikaw ang… Xiao Xing yun. Lolo ko si Mr. Xiao. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Hello, apo ka pala ni Mr. Xiao? Xiao Qing yun? Ikaw ba yung presidente ng Donghua Group? Ako nga. Bata pa pero CEO na ng bilyong-bilyong kumpanya. Saludo ako. Pinapahanga mo talaga ako. Liu sir, sobra ka naman. Kaya mong gamutin si grandpa? Seryoso ba? Oo naman. Kung wala akong tiwala, hindi ko kayo pupuntahan. Qing! Huwag kang basta-basta maniwala dyan. Huwag mong paniwalaan. Siguro scammer lang yan. Tulad nung nakaraan. Nagpapanggap lang yan. Gumagamit ng excuse na gamutin si grandpa para makalapit sa'yo. Siguradong ganun na. Hindi siya pwede dito. Siya ay… hello. Tagapagmano ng Han Corporation. Han Feng. Ikaw si Han Feng. Sinasabi ko sa'yo, nandito lang ako para gamutin si Sir Xiao. Wala nang iba. Huwag kang magpanggap pa. Ha? Narinig ko na. Sinabi ni Qing yun kung sino raw ang makakagamot kay Sir Xiao ay siguradong pakakasalin niya. Kasama pa ang Donghua Group bilang dote. Alam mo ba, ayoko nun kasi hindi ako interesado sa anumang kapalit niyan. Wala akong pake. Mapagpanggap ka pa! Tama na! Mr. Liu, sumama ka muna sa akin. Tingnan mo ang kalagayan ng lolo ko. Sige. Hayop ka. Nangaagaw ka pa ng babae sa akin. Gusto mo yata malasaan ng kamatayan ha? Mamaya kapag di mo na napatagal si Sir Xiao, paglabas natin dito, ako na mismo ang wawasak sa'yo. Maglalaho ka sa mundo. Miss Xiao, ito po siya. O ikaw. Ipapakilala ko po. Ito po si Mr. Liu, isang espesyalista na sinasabing kayang labanan ang ALS disease. Kung siya nga ang gagamot, baka nga gumaling nga talaga si Lolo dito. Alam mo ba kung ano ang sakit na ALS? Kalokohan yan. Walang gamot yan! Miss Xiao, huwag mong ipusta si Lolo sa desperasyon. Baka lalo mo siya mapahamak. Alam ko yan. Kaya dapat, maging maingat kayo sa mga ganyan. Huwag kayo magpadalos-dalos ng desisyon ninyo. Hindi ako susuko, pero seryoso ang kondisyon ni Lolo. Masyadong malala. Mr. Liu, sabihin mo, anong balak mong gawin ngayon? Totoo nga sinabi mo. Kahit yung mga modern na gamot hindi kayang gamutin si Lolo mo. Qing yun, huwag ka nang umasa dyan. Klaro naman, puro dakdak lang yan. Niloloko ka lang niya. Ang gusto lang niya, lumapit sa'yo, siraulo ka. Kung sinasaktan mo si Sir Xiao, hindi ka makakaligtas. Sisiguraduhin kung buburahin ka namin. Tama. Kapag sinaktan mo si teacher, kakalat ang pangalan mo sa buong Southern Province. Wala ka ng pabrikan. Teka lang. Hindi pa nga ako nakakapagsalita, ang bilis niya na mag-react. Kung walang ibang makakagamot, hindi ibig sabihin nun di ko na kaya. Anong gusto mo sabihin? Ikaw ang may kayang gumamot sa kanya? Tama. Narinig niyo ba ng tama yon? Grabe ka naman. Kung mayabang ka, walang draft-draft, kaya dyan o gamutin oh. Tama na nga yan, Mr. Liu. Sabihin mo na kung anong plano mo kay Lolo. Madali lang naman ang gagawin ko para sa kanya. Isang capsule lang. Isang inuman, gagaling si Sir Xiao. Isang gamot para sa ALS. Bata ka pa. Huwag ka nga magbiro lang ganyan. Sa pinakakilalang medical institute, ako nag-research. Maraming taon na ako roon. Pero kahit minsan, wala pa akong nakitang team na kayang gumawa niyan. Patingin nga, mga research paper na wala akong nakitang ganon, bata ka. Alam mo ba, ibig sabihin ng sinasabi mo, kakalat yan sa buong mundo. Oo, alam ko yun. Alam mo pala pwede ka bang manalo ng Nobel Prize sa medisina? Magiging tanyag ka sa buong mundo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Pero kung gusto ko lang talaga tumulong kay Sir Xiao, ginagawa ko ito dahil siya ay bayani sa bansa natin. Expert sa nanochip. Walang yak nagdadahilan ka pa. Baka naman kasi nanliligaw ka lang. At yung gamot mo baka naman lason pala talaga yan. Eh paano kung may mangyaring masama kay Sir Xiao ha? Dapat ka nalang barilin ang 100 beses. Hoy kayo dyan, palayasin niyo ng siraulong yan. Teka lang. Miss Xiao, baka ito na lang ang tanging pag-asa ni Sir Xiao. Sigurado kang isusuko mo to? Lolo. Qing yun. Mukhang konti na lang ang natitirang oras ko. Wala na akong silbi. Kung nakahiga lang ako dito ngayong oras ito, mas mabuti pang pamatay ako kaysa maging pabigat. Hayaan niyo na lang subukan ng batang ito. Pakiusap. Sige po, Lolo. Bigay mo na yung gamot. Sir Xiao, huwag kayong padalos-dalos. Hindi pwedeng basta uminom ng gamot ng ganyan. Oh teacher, makinig kayo kay Elder Feng. Tama na ang usapan ninyo.
buong puso ko na itong desisyon ko. Sandali! Sandali! Anong ginagawa mo? Sir Xiao, mahalaga kayo sa bansa. Hindi basta-basta ito. Ang pinaka-problema ng gamot na yan, sisirain mo ang kinabukasan ng buong bansa. Kaya mo bang panagutan yun? Pumayag na si Sir Xiao, bakit ka ba nag-iingay? Anong gusto mo, ha? Kung ayaw mo, ikaw ang gumawa ng paraan. Wala ka namang magagawa eh. Umalis ka nga riyan. Umalis ka. Pero kung ang gamot na yan, may problema talaga. Krimen ang ginagawa mong yan. Pag napatunayan yan, pwede ka naming barilin. Sige, magpustahan tayo. Pustahan, ha? Sino ka ba? Ha? Karapatan mo bang tumaya? O baka natatakot ka, ha? Ha? O sige na nga. Anong pustahan? Kung hindi gumana ang gamot na to kay Sir Xiao, ako mismo, aamin na sinadya ko siyang saktan at luluhod pa ako sa harap mo. Pero pag natalo ka, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Ha? Pinapaload mo pa ako para gawin yan? Pinapa-self-strap mo ba ako? Sira ulo ka talaga, ha? Ano? Natatakot ka? Pustahan lang naman to eh, ha? Sana lang, hindi mo pagsisihan. Saktong-sakto ang bilang. Ikaw ang magiging saksi. Sige, pero mas maganda, gumana yung gamot mo sa teacher. Kung hindi, ikaw ang unang tatamaan sa akin. Tama na mga kaguluhan. Bilisan nyo, Jingyon! Iabot mo na yung gamot, bilisan mo! Yung chip project! Hindi pwedeng mag-delay pa! Lolo, ako na po magpapainom. Anong nangyayari? Dapat gumagana na yun, ha? Hindi kaya yung gamot na kinuha sa system peke. Lolo, ano nangyari sa'yo? Mahina ang dugo ni Sir Xiao. Gulong-gulo ang pulso. Siguradong dahil sa gamot na pinainom mo! Ikaw, balak mo talagang patayin si Sir Xiao, no? Qingyun. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ba pagkakatiwalaan yung mga tao? Baka nga, espiya pa siya ng kalaban. Pinadala para patayin si Sir Xiao. Ba't pa kasi hindi ka nakikinig sa akin kanina? Nagbalak ang saktan si Lolo? Hindi totoo yan. Mintik ka! Mga tao! Takpin siya. Lubin, tama. Pag may nangyari kay Lolo, isasama kita sa hukay. Ginalaw mo pa si teacher. Ipakakalat ko to. Ipapamedya ko to. Ipopost ko, ipapalam ko sa buong bansa. Malalaman ng buong bayan kung gaano ka kasama. Hayop ka! Kanina ang hiyabang mo talaga. Ba't ngayon tikom na yung bibig mo, ha? Sige na nga, magyabang ka pa. Ano, ituloy pa. Hintayin mo lang kahit anong gamot. Kailangan ng oras para tumalab. Ano ngayon, pinipilit mo pa rin yan, ha? Akala mo maniniwala kami sa'yo? Fine. Bigyan ka pa namin ng konting oras, ha? Ano balak mo? Tingnan natin kung may parasol ka pa. Tumigil ka! Sir Xiao! Lolo? Ay, naku kayo talaga. Lolo, gumaling ka na po ba? Okay ka lang ba? Teacher, ayos lang kayo? Oo, ayos lang. Pakiramdam ko ngayon ang lakas ko. Kaya ibaba mo na yung flower face na yan. Kung may nangyari sa VIP ko, hindi kita palalampasin. Maniwala ka. Mawasakin kita. Tandaan mo yan! Opo. Yung muscle deterioration niya. Grabe, bumuti nga talaga. Paano nangyari yun? Ano nangyari? Hindi ba? Ayaw niya akong gabaling. Gano'n ba? Hindi naman. Mr. Xiao. Ang alpha progressive paralysis ay isang global na hamon sa medisina. At lalo na soling stage na kayo, talaga mahirap na po ang kondisyon ninyo. Tapos, ang batang ito lang aasahan. Paano siya magkakaroon ng gamot para sa ALS? Imposible yan. Tumigil ka na, Mr. Feng. Kayo pa naman ang pinakamagaling na medical team. Pero sa sakit ng lolo ko, wala kayong magawa. Samantalang si Mr. Liu, isang tableta lang ay may pagbabago na. Kayo wala mga silbi dito. Mga doktor na walang alam. Marami naman ang may alam na mas magaling ang medisina sa Amerika. Anong batayan ninyo? Bakit hindi pwedeng dito manggaling ang solusyon? Gets ko na. Sigurado akong galing Amerika yung gamot niya. Hindi na ako mula sa ospital doon. Sa palagay ko, isa talaga siyang espiya. Traitor yan! Oo, tama yun. Tama ka. Tama na. May ganyan na parati ko sa banyaga. Wala akong pake. Umalis ka na sa harap ko. Chuyen, paalisin mo na sila. Opo. Wag. Ano?
Ako ba naman ang special doctor ni Mr. Xiao? Ang Feng naman, tama na. Panahon na para tuparin ng pustahan natin. Ha? Anong pustahan? Wala akong alam dyan. Ikaw, nagbibingi-bingihan ka pa. Kami ang nakasaksi sa'yo. Natalo ka na nga eh. Gusto mo pang mag-breach ng kontrata ha? Ang Feng, kung may bayag ka pa, tuparin mo na yon. Hang Feng, gawin mo na ang usapan. Kung hindi mo gagawin ang usapan, isa kang duwag. Ngayon lumuhod ka sa harap niya. Ako luluhod ako? Sino kayo parutusan ako, ha? Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Mangwalang ya kayo. Ang tatay ko, ang pinuno ng Han family sa South Province ba? Kaya niyo bang baggain kami, ha? Kayong lahat? Ha? Nagbabataas kayo sa harap ko, ha? Eh, maliit na Han family lang kayo. Akala niyo kung sino na kayo? Teka lang, Lolo. Wala pa akong galit sa inyo. Galit ako sa batang ito. Hindi ko na siya talaga kaya eh. Pumpugin na natin yan. Palayasin siya. Wag po! Hoy! Pitawan niyo ako! Aalis ka ba? O kami magpapababa sa'yo? Jingyon, Magkaibigan tayo, alam mo yan. Bakit mo ako pinapahiya? Sampalin mo! Han Feng, akala mo ba hindi namin alam lahat ng kalokohan ng pamilya niyo? Dalhin niyo na. Sampalin ng 100 times. Tapos itapon palabas. sige. Bitawan niyo ako! Shaoli, Xiaoyan. Balik muna kayo sa lab. Bukas susunod na ako. This time, babasagin natin yung 1 nanometer chip barrier. Para sa bansa natin, para sa Huago. Lahat ng yon. Yes sir. Dahil kasama namin kayo, siguradong kakayanin natin. Tuloy-tuloy na ang project. Siguradong magtatagumpay na tayo. Hindi na tayo kokontrolin ng mga Benyanga. Tayo na ang may hawak. Sir, alis na po kami. Sige. Ang galing. Binata. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nagligtas sa akin. Sabihin mo, anong gusto mo? Basta kaya namin ng pamilyang Xiao, hindi kami uurong. Walang problema yon. Sir Xiao, may hilingin sana ako. Alam ko na may pakay ka. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Basta kaya ko tutulungan kita. Kahit ano, sabihin mo lang. Sir Xiao, niligtas kita. Hindi dahil sa reward, kundi ikaw ang haligi ng China. Mahalaga ka sa bayan. Ikaw ang susi sa pagunlad ng siyensya, kaya nakikiusap ako. Sa susunod po, sana po, alagaan niyo yung kalusugan ninyo. Magpahinga po kayo, huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo. Wala na akong gamot para dyan eh. Kaya mag-iingat po kayo. Magaling ka bata. Ang hiling mo, tatanggapin ko yan. Pero syempre, dahil niligtas mo ako, ang pamilya Xiao, hindi marunong tumanggi, lalo na sa mga utang na loob. Narinig ko kay Qingyun, Liu Bin ang pangalan mo, tama ba? Opo. Ngayon, anong sa tingin mo sa apo ko? Si Qingyun. Siya ang presidente ng Donghua Group. Isang pambihirang babae. Bihira lang makakita ng ganyang klaseng babae sa mga kabataan ngayon. Napakagaling. Kaya naman iniisip ko, ipapaasawa ko siya sa'yo. Ano? Lolo, gusto mo akong ipakasal? Hindi pwede yan. Qingyun. Sir Xiao, kasi po, huwag kang mag-alala. Kita mo naman. Siya ang nag-iisang apo namin. Ikaw ang tagapagmana ng bilyong-bilyong kayabaran ng Xiao family. Sigurado nga angat ka panalo sa South Province. Hindi basta-basta ang mapili ni Lolo. Napakataas sa standard niya. Kung si Liu Bin ang napili, ibig sabihin may tiwala siya. At kahit pa, Liu Bin, mas okay ka pa. Kesa sa walang kwentang Han Feng, hindi din naman masama kung susubukan mo na kitang Sir makilala. Xiao, pasensya na po. Ayaw mo? Bakit? Ayaw mo naman. Hindi ba sapat sa'yo ang apo ko? Hindi po ganun, Sir Xiao. Ako po kasi, may asawa na po ako. At may anak na kaming babae. Nangako ko sa kanila na habang buhay, hindi ko sila pababayaan o lolokohin. Ay, naku, pasensya na. Ako'y may pagkukulang doon. Patawad. Ay, hindi ikaw ang may kasalanan, Qingyun. Hindi lang talaga kayo itinadhana. Sir Xiao, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Si Qingyun ay isang napakabuting babae. Sigurado po ako, darating ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Sigurado po ako dyan. Ganun ba? O edi sige. Salamat sa magandang sinabi mo, iho, ha? Kahit matanda na ako. Baka sakaling makapagbuhat pa ako ng apo sa tuhod. Lolo, Opo, kung wala na pong iba pa, Lolo Xiao, maulan na po ako. Baka po kasi hinintay na ako ng asawa at anak ko. Kaya alis na po ako. Paalam po. Mr. Liu, sandali lang. May sasabihin pa ako. Bakit po? Ano po yun? Qingyun, ihanda mo yung regalo ko sa kanya. Ayusin mong mabuti. Lolo Xiao, nagabala pa po kayo. hello? Secretary Zhang, dala mo na dito ang kontrata. Bilisan mo. Mr. Liu, hintay lang po kayo ng konti. Darating na yung secretary ko. Pasok.
Mr. Liu, ito ang shares contract ng Dongwon Group worth 500 million. Gusto lang namin magpasalamat sa'yo dahil niligtas mo si Lolo. Pirmahan mo na lang po. Sige na, pirma na. Miss Xiao, hindi ko po matatanggap yan. Bakit naman? Miss Xiao, sinabi ko na. Iniligtas ko si Lolo Xiao, hindi dahil sa pera. Kung pera lang ang habol ko. Kinalimutan ko ng prinsipyo ko. At isa pa, hindi ko kailangan ng pera. Miss Xiao, Lolo Xiao, aalis na po ako. Hindi masama, ha? Kita mo, hindi ako nagkamali sa tao. Nakikita mo talaga ang sincere siya, hindi siya nagpapanggap. Si Mr. Liu hindi naghahangad ng kapalit para sa bayan at puso. Isang tunay na bayani, yun ang tawag sa kanya. Tama yun. Mapalad ang China na may taong katulad niya. Isang biyaya siya sa bansa natin. Ay, oo nga pala. Kanina parang nagkaalitan sila ni Han Kid. Bantayan mo si Liu, ha? Kapag gumalaw ang Han family, laban ka Liu. Huwag kayong magatubiling kumanti sa kanila. Wala nang kaibigan. Apo, Lolo. Alam ko na ang gagawin ko. Secretary Zhang, magpadala ka ng tao ngayon din. Tahimik lang, huwag magpakita. Kapag may nangyaring masama kay Liu, i-report mo agad sa akin. Apo. Buisit na yan. Nakakainis talaga. Simula pagkabata dito sa Southern Province, lahat ng sumalungat sa akin, nasa hukay na. Ano pa kaya tong balita dyan, Sheng? Sundan mo. Apo. Hansha, habang hindi pa nabigay ang Al's Miracle Cure, huwag niyo muna siyang gagalawin. Kapag nakuha na natin yung formula, mass production na tayo. Pag nangyari yun, sigurado nga angat ang Han family. Kayang-kaya natin maging pinakamayaman sa buong Southern Province. Mali mo, number 1 pa. Sigurado yun. Don't worry. Ginagawa ko lahat ng plano, nakaset na lahat ng yan. Kahit may pakpak sila, hindi sila makakatakas. Hello? Mr. Liu, may mga sasakyan sumusunod sa inyo. Mukhang may balak silang masama. Ganun ba? Sigurado ba kayo? Kaya niyo silang ayusin? Mr. Liu, syempre naman po, dati na kami naka-assign sa VIP protection. Kaya sanay na kami sa ganitong klase mga kaso. Huwag kayong mag-alala, babantayin namin kayo na mabuti. Sisiw lang sa inyo. Opo. Mukhang si Young Master Han gusto manggulo. Aba dahil hawak siya ng Han family, akala niya pwede na lahat. Lolo, yung sakit nyo, gumaling na. Para milagro ang didisina. Kaya naman alagang mabuti ang sarili. Oo naman. Sabi nga, akala mo wala ng daan, biglang may hiwanag. May pag-asa sa likod ng dilim. Hello? Ano? Si Han Feng? Walang kiya. Walang niya. Sino yun? Lolo, tama kayo sa hinala. Si Han Feng nga. Inatake si Mr. Liu. Walang respeto kay Mr. Liu. Gusto pa mabuhay. Pagpadala ka agad ng tao. Siguraduhin mo, ligtas si Mr. Liu. Apa. Ano? Gustong-gusto niyo akong patayin? Haha, buti alam mo. Sa Southern Province, bawal sumuway sa akin. Or else, diretso impyerno. Ha! Kasama ka doon. Natatakot na ako, wow. Takot na takot, mas maganda. Ha? Pero, kung ibibigay mo sa akin ang formula ng Al's Cure, baka pagbigyan pa kita. At least buo pa ang katawan mo. Kaya ngayon, ibigay mo na sa akin yung gamot. Sigurado ka bang kaya mo ako? Mag-isip ka nga. Hoy bata, kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Para hindi ka magdusa, sasabihin ko lang sa'yo. Tumigil nga kayo. Kung hindi, kayo magsisisi. Makikita nyo. Ha! Nagmamayabang ka pa. Ha! Sige nga, tignan natin ang yabang mo na yan. Para malaman mo na sa lugar na to, wala kang level sa amin. Mga tol, sige na, basagin nyo na yung pagbubuka ng taong yan. Tigil! Han Feng, ang lakas ng loob mong galawin si Mr. Liu. Gusto niyong mabaon ng buong pamilya Han family? Xiaoxing yun, akala mo ba? Kayang tapatan ng Xiao family ang lahat ha? Kaya niyo kaming wasakin? Pwes, makinig ka ng mabuti sa akin.
Tapos na ang kontrata namin. Ha? Kasama ang Lee family ng Beijing. 100 billion deal yun. Kaya ngayon, tignan na lang natin kung sino pang pamilya ang magtatangka sa amin! President Xiao, totoo naman po yun. Ang Lee family kabilang sa malakas na koneksyon nila. Hindi natin sila kayang labanan. Pero, Xiao, hayaan niyo akong umasikaso dito. Ikaw? Ano bang hinihintay nyo? Attack! Ha? Kayo? Itong kalibre lang? Tinatangka niyong labanan ako, ha? Tara! Wag! Maawa kayo! Susuko na ako! Susuko na ako! Sino ba kayo? Patal na kasi nyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mukhang ikaw ang mamamatay ngayon. Hindi ako. Hayop ka! Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, akong tagapagmana ng pamilyahan sa South Province. Kung papatayin mo ako, malalaman ng tatay ko. At sigurado ako, hindi ka niya papatawanin. Eh di lalong walang makakapigil sa akin. Mamamatay ka na! Mamatay ka na! Wag po! Wag po! Wag po! Akala ko pa naman matigas ka eh. Ang bilis mo palang subuko. Ayan o! Tiyak nakarating na sa tatay mo, wala ka lang laban. Kapag ginulong mo pa ako, pati ang pamilya mo damay, hindi na kaya aabot hanggang bukas! Walang iya, pati pamilya ko dinadamay mo, walang iya ka. Mukhang kailangan kitang tapusin. Mr. Liu, yung Han family, suportado sila ng Lee family. Hindi natin sila kayang kalabanin. Don't worry. Tatawagan ko na lang ang manager Chen. Naku po, nagbibida-bida ka na naman ha? Baka naman sabihin mo ulit, mas malakas ka sa koneksyon mo kesa sa Lee family ng Beijing, ha? Manager Chen, ganito ang nangyari. Ganun ba? Gets ko na. Pamilyahan lang pala. Ang lakas ng loob nila. Akin itong Mr. Liu. Relax ka lang. Kakapin natin ang Warwolf. Pabayaan mo. Hindi kami babasusin ng Lee family. Pakawala mo siya. O ano? Matahimik ka na, ha? Yubin, Tamyang Han family, isasampa namin ang kaso sa authorities. Mamaya, puhulihin ka na nila. Sigurado. Ano raw? Ano raw? Ikaw? Sablay ka? Sasabihin ko sinaktan mo ang tagapagmana ng Han family. Siguradong lagot ka sa kanila. Grabe ka naman, ang galing mong gumawa ng kwento. Sanay na sanay ka. Marami ka nang napakulong. Eh kasi naman dapat lang. Ang mga kalaban ko, dapat sa kanila yon. Pero ikaw, iba ang kalaban mo ngayon. Tigas ulo ka pa rin ha? Teka, bakit naman tumatawag ngayon si Papa? Hello, Dad. Wala kang kwenta. Anong kaguluhan nito, ha? Anong... Papa, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ganito na lang ang lagay. Nagkukunmuni ka pa rin. Kakarating lang ng balita. Umatras ang pamilya Lee sa investment para sa Han Group. Gusto nila putulin ang lifeline natin. Paano nangyari yun? Buong buhay ko binigay ko sa Han family. Pinaghirapan ko ang lahat. Kunti-kunti na lang. Abot kami na ang tagumpay. Pero ngayon, sinira mo lahat. Lumuot ka ngayon sa VIP na yon. Humingi ka ng tawad. Kausapin mo siya. Kung hindi, palalayasin kita sa Han family. Gawin mo ang lahat ng God. Kung hindi, halalagot ka. Bakit ganito? Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginawa yun. So yung bigating tao, ikaw pala yun! Yung tao na yan, wala lang sa akin yan. Pero thanks ha, sa pagbabackup mo. Mr. Liu, malaki ang utang na loob namin sa'yo, kaya normal lang yan. Sige, uwi na ako. Inaantay lang akong pamilya ko eh. Mr. Liu, pag-iusap po, pagbigyan niyo na ako. At saka, pakisabi sa pamilyang Lee, huwag silang umatras. Kung umatras sila, tapos na ang Han family, wala na kami pag-asa eh. Kaninang yabang-yabang mo, akala mo kung sino ka, ngayon takot na takot ka. Nasaan ang yabang mo ngayon? Tandaan mo, ikaw lang ang may kasalanan. Wala ka ng ibang dapat sisihin. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Mr. Liu, anong balak mong gawin sa kanya?
Sundin niyo lang ang rules ng Battle Wolf. Kung anong tama, yun ang gawin. Roger. Halina silang lahat! Hoy! Medical expert ako sa US! Bitawan niyo ako! Mr. Chow, teka lang. Mukhang mga Battle Wolf sila. Ano? Secretary Zhang, sigurado ka ba? Only top elites ang pwedeng mag-hire sa Battle Wolf. Dito sa bansa natin, kahit ang lolo ko. Hindi niya kaya mag-hire ng ganito karaming na Battle Wolf agents, bihira to. May dragon mark. Battle Wolf logo yun, oh. Military level organization sila, walang peke. Totoong Battle Wolf agents. Mukhang ito si Mr. Liu, hindi basta-basta. Hindi lang simple tao. Tama. Isipin mo, may asa siya sa gamot na kaya magpagaling ng ALF. Sobrang kakaiba nun. Grabe yung connection niya, hindi ordinaryo. Bigati si Mr. Liu. Secretary Zhang, pakibantayan mo si Mr. Liu. Malaki ang utang na loob natin sa kanya, dapat sukliin yan. Papa! Bakit din ka lang umuwi? Tumawag pa si Mama kanina, hindi mo naman ate sinagot. Oh. Nalobat si Papa eh. Mahal. Gutom ka na ba? Niluto ko na yung paborito mong twice cooked pork. Tignan mo, dali. Tignan natin kung nag-improve ako. Oh, sige. Tikman natin ang luto ng mahal ko. Ang sarap. Mahal, malapit na ang 70th birthday ni Papa. Plano ko sana mag-leave Coco sa isang araw at bumisita tayo sa probinsya para bumati tayo sa birthday niya. Huwag ka mag-alala, mahal. Ako na ang bahala. Sa handaan ni Papa. Sa System Mall, ang daming magagandang produkto. Hindi ba si Dad matagal na naghahanap ng authentic newer Hong wine? Saktong meron sa System Mall. Pasok. Boss Xiao, kakaalis na rin Mr. Liu, kasama ang pamilya. Papunta sila sa Pintang para sa birthday celebration ng ama niya. Bukod pa dyan, yung pamangkin ni Mr. Liu, kakagraduate lang sa kolehiyo. Ang pangalan niya, Liu Yaozu. Ngayon, intern siya dito. Ano? Intern siya dito? Secretary Zhang, sabihan mo ang HR, gawa ng paraan si Liu Xin ibigay sa kanya ang manager position. At isa pa, ihanda niyo ng birthday gift. Sasama ako sa Pingtang Town. Dito tayo, Minto. Huwag na magpakita. Opo. Sige, ikaw na muna ang bahala. Pagkatapos dito, tatawag ako. Opo. Ginamit ko ang 2,000 points ko para i-redeem itong 50 years old na collector's newer Hong wine. Isang century old wild ginseng. Perfect na pangregalo. Tiyak na matutuwa si Lolo. Tara, punta tayo sa bahay. Apa! Hoy, Lao Liu! Birthday mo pala ngayon, ha? Congratulations! Hoy, Lao Liu, narinig ko nga, yung apo mong si Liu Yaozu, kakagraduate lang. Pero kagad nakapasok sa Donghua Group, pinili pa niya maging chairman, manager na agad. At milyon ang sweldo niya, talagang nakaka-proud siya. Double celebration yan! Salamat. Yung apo ko talaga, o diba, naging big time influencer siya, sigurado yan. Malayo mararating niya balang araw. Ha? Pa, nandito na po ako! Uy, Old Liu, tingnan mo yung anak mong si Lucian, napakagaling talaga. Tingnan mo naman yung Benz niya. Pa, ito po, special naming regalo sa inyo. Pinaghirapan pa namin makuha niya. Isang 10-year-old wine. 10,000 yan. Pa, Ma. O nasa na yung pangalawa? Mahigit 40 na. Wala pa rin darating eh. Puro kahiyan sa pamilya. Kahiya-hiya talaga. Tama na. Anak pa rin natin si Bunso. Minsan talaga, may mga taong nakatadhana sa ganun. Huwag niyo na po silang alalahanin, Ma, Pa. Nandito na po ang anak niyo. Pa, Ma, nandito na po ako! Pa, Ma, nandito na po ako! Oh, asan ang kotse mo? Ba't hindi ko nakikita? Nasaan na yun? Pinabalik ko muna sa driver ko. Sa driver daw. Ano yung pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka ba? Akala mo kung sino ka? Pa-driver pa. Grabe ka naman magsalita. Alam niyo naman, nagbubuhat lang ng semento tong taong to. Nakakahiya nga eh. Sasabihin mo pa. Narinig ko, itong si Liu Bing, buhat dito, buhat doon hanggang ngayon. Wala pa rin asenso. Mahigit 40 na, wala pa rin darating. Panghabang buhay na yata yun sa babae. Nakakalungkot. Iyang hiya siguro ang pamilya niya sa kanya. Ang lain ng agwat nila, oh. Oo nga, si Lucia ngayon, negosyante na. Yung anak niya, kakagraduate pa lang. Milyon na ang kita kada taon. Sobrang bright ang future. Grabe, no? Sayang naman. Si Liu Bing, ang ganda naman ng asawa. Pero napaka-inutil naman niya. Kawawa, mahirap ang buhay. Tita, ang laki-laki pa ng bahay namin at ang ganda ng kotse namin bago pa yun binili ni Papa. At si Papa hindi siya taga-buhat, buo siya ng kumpanya. Ang babatang to, anong mana sa tatay. Puro kasinungalingan.
Trabador lang naman yung tatay mo, puro buhat lang yan. Kahit pampatak ng CR, hindi niya kayang bilhin. Ate, pamilya pa rin tayo. Huwag mo naman kami layitin ng ganyan. Yak! Sino pamilya sa'yo? Tumingin ka nga sa sarili mo. Tingnan mo amoy mo. Amoy kahirapan. Ikaw! Anong ikaw? Han, birthday ni Papa ngayon. Magtiis ka na lang. Wenjing, huwag ka na makisali. Pamilya tayo. Huwag naman tayo mag-away. Ma! Pa, ito po yung birthday gift ko para sa inyo. Ilapag mo na lang. Uy kapatid, 70th birthday ni Papa ngayon. Tapos yan lang bang regalo mo sa kanya? Kuya, bakit mo minamaliit ang regalo ko? Mali ba ako? Yang dala mo, panigurado na sa 100 lang yan. Birthday ng tatay natin, yan lang ang kaya mong dalhin. Walang yan. Grabe ka talaga. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Yan ay 50-year vintage na Daughter's Red Wine. 1 century old na ginseng. Kaya huwag mong maliitin. Bayan, pakinggan ninyo. Ang sabi niya, vintage daw. 50 years Daughter's Red pa daw. 1 century old ginseng? Baka naman mamahaling item. Naku, baka milyon pa daw yan. Ang yabang mo, umabot ka na sa langit. Yung si Liubi, 1 sweldo lang yan. 3,000, pang araw-araw lang. Walang pambaran. Kung tutuusin, ang dala niya, yung tinatawag niyang Daughter's Red, tsaka century old ginseng. Siguro, binili lang sa Shopee. Ang kapal na mukha niya. Walang utang na loob. Kampi pa ni nanay mo ang nagpalaki sa'yo. Tapos ganito ang kabayaran mo. Anong klaseng anak ka, ha? Pa, ako na nagsasabi sa inyo, authentic yan. Kalma ka lang. Hindi nagsisinungaling yan. Baka totoo naman talaga yan. Ma! Huwag mo kapihan si Lubin. Yung bote ng alak na yan, puro industrial alcohol. Tapos yung ginseng, artificially grown lang yan. Walang sustansya. Puro fake. Eh obvious naman. Yung alak ko pang industriya, yung ginseng, mukhang bilasa. Industrial alcohol. Nakakabatay yan. Wenjing, totoo ba yan, ha? Siyempre. Tingnan nyo. Breaking news, oh. Breaking news, isang kumpanya ng Daughter's Red ang nahuli. Sa paggawa nila ng alak, hinahaluan nila ng industrial alcohol. Dahil doon, maraming namatay sa lason, maraming nabiktima. At pati official news na nireport, ire-recall. Lahat ng naunang batch lasong alak. Sa palagay nyo, gawa-gawa lang to? Tignan nyo yung bote. Parehong-pareho sa news. Oo nga, pareho. Uy, Lower, pambihira ka naman. Pang birthday mo kay Papa, lasong alak, ha? Pa, totoo lahat ng regalo ko sa'yo. Huwag kang magdaya. Walang iya ka sa ganitong sitwasyon. Mga ngatwiran ka ba, ha? Gusto mo akong mamatay? Ano ka ba naman? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Itong walang utang na loob. Regalo niya sa 70th birthday ko. Lason? Gusto mo ba na agad ako mamatay, ha? Hindi ganyan si Lubin. Tumahimik ka na! Sister-in-law, baka naman ikaw pang may pakanan nito. Ikaw ang nagsusol, ikaw kasi. Kuripot kayo sa pera. Kaya ganyan nangyari. Kailangan tipid lagi. Tama na! Tumahimik ka! Wala ka respeto sa ate mo! Wala kang galang! Ikaw pa lang. Ang tapang mo, sinisiraan mo ako sa kapwa mo. At ikaw, kahit kuya kita, sinisiraan mo pa rin kami. Ganyan ka ba? Deserve mo bang tawagin kuya? Gusto mo ba ng gulo, ha? Ah, kalma na. Tumahimik na kayo. Tama na! Ikaw, walang utang na loob. Sa birthday ko pa talaga. Tambastos ka ba dito? Anong gusto mo panabasin? Pa, hindi ako nag-uuramentado. Ba't sila ang pinapakinggan nyo? Akala nyo ba papating ko kayo? Fair ba yun sa akin? Patas ba yun? Ano ka ba? Tama rin naman ang sinasabi ni Laur. Hindi ba siguradong totoo yan? Huwag nating husgahan agad. Maano ba? Kung tutuusin, kilala naman natin si Laur, di ba? Malapit na mag-40 hanggang ngayon kargador pa rin. Wala na siya pag-asa. Ang yabang mo, hindi kargador si Papa. Anak ng tigas ng ulo mo. Uy, Coco. Hayaan mo sila. Si Papa nang bahala. Kargador? Eh ano ngayon? Nagpapakahirap ako magtrabaho para kumita. Masama ba yun, ha? Walang kwenta. Magaling lang sa bibig. Uncle Zu, hindi ba yung anak mo si Xiaozun? Yun yung sikat na product tester online? Oo nga, patawag natin siya. Tama ka. Nasa bahay siya ngayon, tamang-tama. Patatawag ko siya ngayon din. Nandyan na si Xiaojun. Sige. O aking mabait na kapatid. Mamaya, tingnan natin kung hindi ka mapapaya. Lolo, bakit mo ko tinawag? Galing ka dito. Xiaojun, hindi ba nagla-live ka? Tignan mo nga itong dalawang bagay nito. Tignan mo kung peke o hindi. Ito, teka lang. Ito palang si Tito Liubin mo. Nagbigay ng regalo kay Lolo Liu. Sabi niya itong alak na to, 50 years old Daughter's Red Wine. 100 taon na rin daw. Kaya ikaw na bahala mag-check. Hindi ba? Expert ka sa fate checking? Patingin mo na. 50 years old na alak daw? Tapos 100 years na ginseng? Eh, baka joke lang naman to. Yung dalawang yan, milyones ang halaga niyan. Kaya nga. Pasilip naman si Xiaojun, baka maloko pa si Lolo. Baka fake pala ang dala niya, niloloko lang siya. Diba, Tito Bill? Sige po, sisilipin ko. Tignan ko mabuti. Sandali. Hoy! Teka! Bakit tita? Xiaojun, hindi ba dapat naka-livestream ka para legit na legit?
Oo nga no. 50 years age na Daughter's Red yan. Tapos 100 years sa ginseng. Ilalive ko talaga. Siguradong viral yan. Tita naman, ang galing na isip mo. Pwede ka maging live seller. Saglit lang po, kukuha ko na gamit. Tapos, ipaprangka natin sila. Ikaw inutil. Sigurado mapapahiya ka. Mga viewers sa screen, hello po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa Chow Jun Anti-Fake Livestream. All-nighter para kay Jun bro. Jun, pinafollow ka namin. Naalala nyo ba yung huli ko na raid? Yung isang store? Ayun, nahuli sila. Grabe, ang dami ng illegal additives. Ngayon, sarado yata sila. Deserve naman nila. Wala silang pake sa kalusugan ng tao. Tama. Okay mga viewers, hulaan nyo nga. Ano itong nasa mesa? Itong dalawang items na to. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi namin alam. Ano kaya yan? Chocolate frog? Nakita ko na yun before. Parang familiar eh. Oo nga eh. Tama, parang nakita ko na ito dati. Saan ko nga ba ito nakita? Okay, ngayon i-reveal ko na kung ano ang laman ng boteng ito. Napakahalaga ng laman ng mga ito dahil ito ay isang napaka-historical na pangyayari na ako mismo hindi ko ini-expect. Grabe talaga, 50 years old pala itong Daughter's Red Wine. At itong ginseng, 100 years old na pala ito. Ancient ginseng, grabe! Grabe, nakaka-amaze naman. Di ko akalaing existing pa pala ang mga yan. Ngayon ko lang yan nakita sa buong buhay ko. Siguro napakamahal ng mga yan. Nakakagulat. Mga viewers, mga boss, itong mga gamit na to ang ating i-check ngayon. Tignan natin kung talagang legit ang mga ito. Pero hindi rin ako sure kung legit talaga tong dalawang item. Kaya gusto ko rin kayong isama para sabay-sabay nating i-check. Tama si Bro Jun, kung legit to, ang lupit ng live na to, promise. Bihira to. Ano bang ginagawa mo? Ay, Jun. Ah, Mga kaibigan, family namin ngayon. Birthday ng tatay ko, 70th birthday niya. Pero itong walang utang na loob sa lubin, nag-overnight shopping na. Bumili ng peking alak at peking ginseng. Napaka-peke. Sinabi pa niya na rare 50 years ang wine niya. Fake pa ang ginseng. Grabe, pabihira. Ang lahat ng dinala mo, fake lahat. ano pinagsasabi mo?